Ikaw ba ay nagpaplanong magpatayo ng bahay na tatlong palapag o apartment na tatlong palapag? At hindi mo alam kung magkano ang ilaalaan mong budget para maitayo na ang pinapangarap mong bahay o apartment. So sa video na ito, bibigyan ko kayo ng idea kung magkano ang initial na budget mo para maitayo ang tatlong palapag mo na bahay. Actually, itong itong tanong na to ay itinanong doon sa isa sa mga video ko. So, nag-comment doon yung isang viewers natin na kung magkano daw ang initial na budget para sa tatlong palapag na bahay na ang area ay 40 square meter. So, sagutin natin ito ayon sa experience mismo natin at sa kalkulasyon natin. So, ang estimate natin ay binase sa kalkulasyon natin. So, hindi na natin isa-isahin, huwag na natin isa-isahin ang bilang ng 16mm na bakal mo, ng 12mm na bakal mo, at saka 10mm na bakal mo. So, ang 16mm na bakal mo, gamitin mo yan sa biga, sa poste. So, ang 12mm sa puting ng mga kulong mo, at saka yung 10mm para sa stirrup mo, anilyo, at saka vertical at horizontal na mga hollow block mo, mga sintada mo. So, kasi kung isa-isahin natin yon, yung bilang ng bawat isa noon, actually may mga video ako na sa mga nauna kong video, sinubukan kong i-vlog yon isa-isa, pero ang haba ng video, baka magsawa kang panoorin. At ang gusto mo lang na malaman ay kung magkano ang initial na budget. Idea lang ang gusto mong malaman. So, magkano ba yung i-provide mo na budget para itayo na ang tatlong palapag na bahay, at the same time naka-trusses na siya, naka-roof framing na siya, at saka nakabubong na. So, kompleto na ang bubong na ginawa ko na estimation dito. Kompleto na, gutter, flashing, ridge roll, spandrel na gamitin sa labas ng kisame mo ng bubong mo. So, sinama ko na dito sa estimate na ito. So, ang estimate natin para dito sa 40 square meter na bahay na tatlong palapag or apartment na tatlong palapag ay maglalaro siya sa 1.2 million to 1.3 million. Itong 1.2 to 1.3 million, kasama na rito yung labor, materials and labor na to. Pati yung mga other expenses na binili mo. So marami yan, mga miscellaneous na tinatawag. So isinama ko na dito sa estimate na to para hindi tayo kapusin o hindi naman sumubra ng todo. So 1.2 to 1.3 million. Ang asahan mo dito sa 1.2 to 1.3 million ay makikita mo lang dito ay hollow block at mga konkrito. Ibig sabihin, structure finish lang siya. Konkrito lang makikita mo. Poste, biga, flooring, hollow block, slab, dalawang slab sa second floor, sa third floor na slab, at saka pambubong na doon sa third floor. Yun lang ang asahan mo makita. Wala ka rito makitang palitada sa loob at sa labas. Wala pang mga pinto, wala pang mga bintana. So hindi kasama yun sa in-estimate natin. Structure lang to ang in-estimate natin na 1.2 to 1.3 million. So, sinasabi ko na yun lang ang kasama nun. At yung hagdan, may kita mo na rin kasi kasama siya sa konkrito. May hagdan na rin siya. So, pag halimbawa, ang ilalaan nating budget dyan is 1.2 million. So, ang labor mo dyan is 540,000. So, automatic, ang materialis mo is 660,000. So, mas mataas yung materialis mo kaysa sa labor. So, kung sa 1.3 million naman, ang magiging labor mo rito is 585,000 at saka yung materialis mo is 715,000. So, ang nilagay ko rito na porsyento doon sa kinuha sa materialis is 45% lang. So, halimbawa, ang budget mo ay 1.3 million kasama labor at materials,
So, ang materialis mo dito is 715,000. So, 45% kukunin natin. So, ang magiging labor is 585,000. So, itong estimate natin, pwedeng tumaas ito o bumaba. So, depende sa lugar na pinapatayuan mo ng bahay mo na 3 palapag. Mayroon kasing mga lugar na mas mahal yung materialis. Mayroon naman mas mura. Halimbawa, may mga lugar na itatravel mo pa ng malayo yung mga kailangan mong materialis. At sa mga lugar na yon, mahal yung materialis. Kaya pwede siyang tumaas. Halimbawa, may mga lugar na triple ang mahal ng buhangin at graba. Kasi malayo ang pinanggagalingan ng mga graba ng mga buhangin mo. Eh, siyempre, alam naman natin na halos ang gasolina ngayon ay mahal na. Umabot na ng 60 per litro hanggang 80 pa nga yung sa ibang lugar yung litro ng gasolina. So, ganun yung mga dahilan minsan kung bakit ang tataas ng mga graba at buhangin. Halimbawa lang, sa ilang lugar, ang 1 cubic na buhangin nabibili lang ng 700. Pero sa ibang lugar, nabibili yan ng 1,500. Tumataas pa. Yung iba naman, 1,200, 1,300. So, halos tumitriple o tumudoble ang halaga ng buhangin at graba. So, ang graba, alam natin, mas mahal pa yan kaysa sa buhangin. So, ganyan minsan ang consequences kung bakit tumataas o tataas o bababa ang estimate natin. Halimbawa, ang iba ring dahilan ay sa mga nangungontrata. So, nasabi ko na, ang nangungontrata, pag maraming kompetensya, bumababa yan sila. Pero kung wala silang kompetensya, tumataas yan. Halimbawa, sa estimate ko, na ang labor ko lang na kinuha dito is 45% doon sa materialis na gagamitin natin. So, yun yung pinakamababang singilan ngayon. Pero umaabot yan ng 60%. Depende nga sa lugar at mga kontraktor na gagawa ng project mo. Halimbawa, kung ang bahay mo ay na-inestimate ay 500,000 yung materialis niya. So, kung ang mga nangungontrata dyan, ay kukunin nila yung 50% niyan, ibig sabihin, 500,000 din ang kailangan mong ilalaan sa labor. Halos pantay doon sa materialis. Eh, paano naman kung ang kontraktor ay maningil ng halos 60%? Ibig sabihin niya, kung ang nilalaan mong budget sa bahay mo is 500,000, ang sisingilin ng kontraktor na labor dyan is 600,000. So, kung titingnan mo, mas mahal pa yung labor doon sa materialis. Ang materialis mo is 500,000, tapos yung labor mo 600,000. So, mas malaki pa ang nilalaan mong budget para sa nangungontraktor. So, yan minsan yung consequences kung bakit ang estimate natin na ito, pwedeng tumaas pa to o pwede namang bumaba. So, ang sa akin lang, kailangan mo lang naman na may idea ka kung magkano ang ilalaan mong budget sa 3 palapag ng bahay. Ang finish natin na to ay halos 35% pa lang to. 35% pa lang to. 35% pa lang, pero ang nagastos mo na is 1.2 to 1.3 million. Ibig sabihin, malaki pa ang kailangan mong budget para totally finish mo to. Totally finish mo to. Sabi, pintura, plastering, o electrical, mga accessories mo sa bathroom mo, at iba pa na kailangan mo dyan sa bahay mo para maging fully finished ito. So, 35% pa lang ang project na in-estimate natin. So, ibig sabihin, malaki pa ang kailangan mong budget, baka umabot pa ito ng mga 5 million. So, tansya ko lang naman, o 4 million. So, yan ang mabigay ko na idea sa inyo. So, huwag niyo kalimutan na mag-comment kung mayroon kayong kailangan malaman. Tanong lang kayo doon sa mga video ko. O huwag niyo kalimutan i-like kung nagustuhan yung video natin at i-subscribe na rin.